Ngayong araw yan po sa Iloilo, ito po, sa pagsama dito sa service and hope, patuloy tayo matututo sa salita po ng Diyos. Amen. Kasi tayo, natuloy ninyo, dahil po sa soul winning, marami tayo naakay, tayo sa ibang lugar, pamilya natin, maakaakay natin. Marami sa mga maganahan ng Iloilo ito si Stefan, Manila, nagtabla, tayo na sa Iloilo. Amen. At may another na kakalahan nila dahil sa Iloilo. Kaya, liligtas na naman inugo. Amen. Salamat din sa inyo. Luke chapter number 2, sa atin po mga Biblia. Luke chapter number 2. Alam niyo, napaka-malaki sa mga ilo. Kasi kung nagulong ako sa church, marami po magpapakain sa akin sa church sa Manila pa. Mga namin sa Taguig. Mga ilong duman. Damo kita mga pamahaw. Pag-visit ko, tara pastor, pamahaw. Pamahaw. Amen. Alright, Luke chapter number 2. Amen. Basahin po natin ang verse number 41. Pero kung napaganda sa pagbabasa ko ng Bible, sabi ko na nag-catch sa aking attention ang dalawang words na ito dito sa verse number 47. But basahin natin ang verse 41 para makuha niyo po yung kwento. Amen? At napakaganda naman din natin. Luke chapter number 2, verse number 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, child tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But they supposing him to have been in the company. When a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they had found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. I'm going to speak on that last 2 words right there, understanding and answers. Let's go to the word of prayer. Loving Father, we thank you so much for this wonderful time that once again, kami po ay muli nagsama-sama. Salamat sa presensya ng mga bisita. Salamat po sa kababaang loob na binigay niyo sa amin at kagalakan na maging bahagi sa tuwangin. Bless the hearts of your people. Panguna po kayo, Panginoon, gamitin niyo po ako. I can do nothing, Lord, so please help me. May the Holy Spirit of God continue to work in the life of your people and even for me as I preach your word for this morning. Forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. Just be once again, for it is in my prayer. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. I promise you, 11:15, mag-aakos po tayo. Amen? Pwede na po kayo. Amen? Now, dito po ay pangyayari sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. So, the title of this message this morning is Understanding and Answers. Now, makita natin dito sa talatang binasa natin, ito po yung kapanahunan na ang ating Panginoong Jesucristo ay 12 years old. Sino dito sa inyo 12 years old? No? Lalaki. Walang 12 years old na sa harapan. Ako lang. Ay! Now, back in those days, na ang center ng worship ay doon po sa Jerusalem. So, nakita niyo po, ang mga tao po ay pupunta po sa meron pong tatlong mahalagang feast na ginagampanan po doon po sa Jerusalem at ang mga tao po ay pupunta po doon. Okay? Naroon po yung tinatawag nilang Feast of the Passover,
nandun po yung Feast of the Unleavened. Okay? At ganoon din po, sila po ay pupunta po doon po sa Jerusalem para po sila po ay manambahan. So, yung tawag na Passover. Ito po yung Passover, hindi po natatandaan, ay ginamit po ng Bible, na sabi ng Bible doon sa book of Exodus, when I see the blood, I will pass over you. Kaya nga naging kanta rin po yun. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Ito po yung, naalala niyo po yung death angel in the Old Testament, na ito po yung pang-sampung salot na ibinigay ng Panginoon sa mga Egyptians, na nung sila po ay nagmatigas, lalo-lalo po si Pero, ay sila po ngayon ay ang sinabi ng Panginoon ng Diyos ay magkakaroon tinatawag na death angel, na pag dumaan po sa pintuan ng mga Egyptians, sa tapat ng pintuan ng bahay ng mga Egyptians, ay mamamatay po yung kanilang mga panganay. So, si Mali, kaya alam mo, sabi ko kasi napakahalaga talaga yung panganay. Alam naman po natin na ang panganay ay merong malaking responsibilidad na ginagampanan sa bawat pamilya, even sa mga Israelita. Sino dito yung mga panganay? Ayaw nila magtaas. Okay, bilang mga panganay, meron po kayong matinding responsibilidad. Just imagine, mga kapatid, sa bahay ng mga Egyptians, pag tumaan sa pagkat ito yung salo na pinagdalanan pa sa pagkat dahilan sa katigasan ng mga puso nila, pag tumaan mo yung death angels, mamamatay po yung panganay. Madinimit, ikaw mamamatay. Amen. Ano? Nanawanan mo yung mga kapatid. Pag dumaan, at in fact, nangyari po ito sa mga Israel, sa mga Egyptians, and even sa mga Israelites, nangyari, pero mga kapatid, may utos sa kanila ang Panginoon. Na kayo ay magkatay na magpapatay kayo ng isang hayop at ilalagay ninyo ang blood doon sa doorpost ng inyong mga tahanan, at kapag ka po nakita yan ng death angel, lalampasan na po at masisave po yung pangalan. Ibig sabihin, hindi po mamamatay. So ito na po ngayon, naging practice po nila, isin-celebrate po yan ng mga Israelites even in the time of the Lord Jesus Christ. Ang tawagin po ay the death or the feast of the Passover. Inaalala nila yung trabaho ng Panginoon back in the Old Testament time, na kung paano mga kapatid nagpadala ang Panginoon ng death angels, pero dahilan po sa Passover na yan po yung nagligtas sa bawat pangalan. Alam nyo, namatay po dito yung anak ni Paraon. Namatay po yan si Ramesses. Okay? Namatay po yung dahilan. Kaya ngayon, yung pag-asa ni Paraon, talagang ayaw niya maniwala sa Diyos. Pero lahat, alam naman, ang daming sagot na pinadala na doon, yung tubig ay nagiging dugo, at nandiyan yung palaka, na nagkalat, pero buti na lang, wala yung mga Ilocano doon. Siguro fiesta sa mga Ilocano, pag nagkalat ng mga palaka, hindi na sila mamimingwit. Kakatay na lang sila ng katay, pag yung mga Ilocano, mga mga pero wala kayo yung Ilocano po ng pagkakas. Anyways, now, eto na po ngayon, isinisip nila yung Passover. 5 taon na po ang nakalipas. At sila ngayon ay pumunta sa Jerusalem to worship. And even Mary and Joseph, na sila po yung magulang ng ating Panginoong Jesucristo pagkalaman. Okay? By the way, ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong tinatawag na mga magulang as far as the flesh is concerned. Si Mary, the mother of Jesus, but not the mother of God. Okay? Kaya nga, mali yung panalangin na Hail Mary, Mother of God. Kaya Hail Mary, Mother of Jesus, sapagkat wala pong nanay ang Diyos. Sapagkat kung may nanay ang Diyos, may kapatid din ang Diyos, may kamag-anak ang Diyos. Okay? Wala pong gano'n. Amen? So si Mary and Joseph, alam niyo naman to,
yung kwento na si Mary ay conceived by the Holy Ghost. And in fact, hindi pa yan mag-boyfriend, mag-girlfriend itong si Mary. Kinausap lamang po ng Panginoon through the angel si Joseph na samahan si Mary sapagkat si Mary ay nagdadalang tao na bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Okay, so kaya ginamit ko, kaya sabi ko ng Biblia, mapalad po si Mary. Si Mary ang nag-alaga kay Jesus mula sa kanyang pagka-baby hanggang sa eto na po ngayon, 12 years old na po, ang ating Panginoong Jesucristo at ang kostumbre ay kailangan pumunta niyo sila sa Jerusalem para mag-worship. At mga kapatid, pag pumunta po sila doon sa Jerusalem, by company po sila. Grupo po sila na maaari sila yung nakakaraban kung tawagin po yan sila. Maaari naglalakad po sila sa pagkakat in those times, wala pa po mga sasakyan. So pwede nilang taghin po yung kanilang mga hayop, siguro yung sasakyan nila, ulnas siguro, paragos, kariton, whatever. Karaban po yan sila pag manggaling po sila sa Tatarwa. Ang center of worship nasa Manila. Sa pagkasabi ng Bible, one-day journey. One-day journey. So maglalakad po yan sila. Kaya may kinakailang grupo po sila sapagkat may mga lugar silang dadaanan sapagkat pag hindi sila grupo, pwede silang pagsamantalahan ng mga taong madadaanan po nila. Yung lugar na madadaanan po nila. So nakikita niyo po yung setup, mga kapatid. Ngayon, ito na po ang pangyayari. Nawala ang ating Panginoong Jesucristo. Nawala si Jesus. Siya po ay 12 years old that time. At supposing, sabi ng Bible, supposing na nakabalik na po siya sa kanilang lugar. Pero umuwi na rin po si na Mary. Pero pagdating po nila doon sa bahay nila, wala. Nasa na si Jesus. Sabi, nasa na si Jesus. Ngayon, bumalik po ulit ngayon ng Jerusalem. Binalikan po nila doon sa pag-hanap sila ng hanap. And in fact, alam niyo, nung nagpakita sila, nag-abot, sabi niya, hindi mo lang sinasabi. Sa lupulog yan ng mga pamamara siguro. Ito, na-share mo lang ang Panginoong Jesucristo ni Mary sa ni Joseph, ano? Diba, bilang ng magulang, nawawala yung anak mo. Just imagine, mga kapatid. Pero alam naman ni Mary at ni Joseph na ang Panginoong Jesucristo yun. Amen? Kaya ngayon, alam nila ngayon, at ngayon, ay nandoon po siya ngayon sa temple. At ang sabi ko na nila, by the way, sa temple court kung tawagin sa Jerusalem, sa temple court ay doon nagkakatimon-timon ang mga bihasa sa Lord at doon nag-aaral sila. At ngayon, nung nasumpungan nila, ay naroon ang ating Panginoong Jesucristo na nakikipagtanas-tasan sa mga guro doon po sa Jerusalem. So, bakit hindi naman yung set up, amen? Pasan ko po na itong mensahe dito. Ano yung gusto kong ipakita dito? At ang sabi po ng Bible, noong nakita nila nakikipagtanas, by the way, mga adults po ito. Hindi pwede ang bata doon. Pero ating Panginoong Jesucristo, 12 years old. Kaya sabi ko nga siya, bakit ko sinasabi ko na 12 years old, upang lang sa ngayon, kahit na 12 taon pa lang tayo, naniniwala ko na pwede tayong makisama sa mga matatanda at matuto sa kanilang mga aral. Nakikinig kayo mga Baptist boys, amen? Kaya nga mga kapatid, back in those times na 12 years old, ay mayroong maayos na pag-iisip. Ngayon, 21 years old na, nag-TikTok pa. Ngayon, tatay na, masakang tatay na mga kapatid. Nag-DML pa. Yes, imagine, nakalagay mo ba? Mayroon ako sa simbahan po natin sa Taguig. Mag-asawang nag-iwalan dahil sa ka-ML. Abay, kung ako din naman ang babae, iwanan ko na lang yan. Nasulit ko pa yun. Masyado tayong masama. Anyways, kaya nakakalungkot na this time, 12 years old, nasumpungan nila natin. Balikan natin po kaya alam nyo, minsan sasabihin na, wala ka kasi, minsan tayo di pa naman kulang. Pabayaan mo na yan, 12 years old pa yan, wag mo na nang tuturuan ng mga trabaho. Lalaki yan na tama. Amen? Kaya hanggang bata pa, turuan ito na ngayon, ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagkatao, sa kanyang 12 years old, never na inisip niya na magtaro. Never na inisip niya mag-ML kasi wala pa rin namang ML noon. Never na maglaro siya mga kapatid. Ngayon, nandun siya
At ang sabi po ng Bible, when they found him, now they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him. Pagbigat ng araw na mas kasama niya pala yung mga doctors of the law, yung mga teachers na naupo doon in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. So we see here, ano po ang ibig sabihin ngayon ng understanding? So ulitin ko po, ang ating Panginoon Jesucristo, kasasakay niya edad 12 taon, naroon ng aupuin sa mga doctors, kaya na ulit, di ba? Sinasabi natin, sabihin mo sino kasama mo, at sasabihin ko kung sino ka. So ito tayo na ating Panginoon Jesucristo, ngayon na kayaan, gusto na sa kanyang sa kanyang 12 years old, 12 taon na kapatid, nakaupo na siya. Ang sabi po ng Biblia, sila ngayon ay namangha sa kanyang understanding at mga answers. Now, ano po ang ibig kong sabihin ng word po na understanding? Galing po sa Greek word na solesis, a mental putting together that is intelligence, or concretely, the intellect. Okay? Pag sinabi natin understanding, mga kapatid, sa Tagalog po, of course sa English, pag sinabi understanding is the ability to understand something or comprehension. Sa madaling salita, pag sinabi natin understanding, comprehension, sa Tagalog po ay pang-unawa. Are you listening? Amen? So sa Tagalog po ay pang-unawa. Kaya napakahalaga na kapatid talaga yung pang-unawa. So narito ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 12 years old na kapatid, napakatindi ng kanyang pang-unawa. Kaya sabi ko nga sa inyo, mahalaga talaga yung exposure. Doon ay expose yung kanyang sarili at gusto niyang lumawa ang kanyang pang-unawa. Kaya alam mo na kapatid, dito ko sa simbahan, when you're going to this church, mahalaga na binibuksan ang ating pang-unawa at magkaroon po tayo ng malawak ng pang-unawa at maunawaan natin ang mga bagay natin sa mundo ito. Lalo na maunawaan natin ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Now, ano naman po yung ibig sabihin po ng answers? Hindi na ako mahirap ipaliwanag. Pag sinabi natin answers na kapatid, by implication is respond. Okay? Bakit? Kaya mabilang po ninyo, kapag ka meron kang pang-unawa at nakarinig ka ng isang bagay, uunawain mo, magkakaroon ngayon ng answer. Magkakaroon ngayon ng respond. Sa bawat talastasan, sa bawat pakikipag-usap na kapatid, kapag meron kang narinig, meron kang maunawaan, at mula sa maunawaan mo, meron kang answer. By implication, meron kang respond. Meron kang response. So napakalaga talaga yung response natin kapag meron po tayo pang-unawa. Kaya mga kapatid, ang ating response is based sa ating understanding. Ayun na sa rin, kaya napakalaga yung 2 words na ito, sapagkat isang araw magre-respond ka at ang respond natin ay depende sa ating understanding. Kaya po yung umaga, kung uuwi tayo mga kapatid, depende sa pang-unawa mo. Sa salita ng Diyos ngayong umaga at uuwi ka, na ikaw ngayon ay magkakaroon mamaya after the service, magkakaroon ka ng respond mga kapatid doon sa narinig mo na katotohanan mula sa salita ng Diyos. In the Old Testament, yung word na understanding ay binanggit mo 160 times. Pastor, tinilang mo yun? Hindi. Of course, marami na tayo ng research. Marami na po tayo, kaya nga po yan nagandahan po yung tinatawag po na strong exhaustive concordance. Ni si Mr. Strong ay siya na po yung nagbilang para sa atin. Amen? At ilan, narito po, ang mga words in the Old Testament, especially and particularly in the book of Proverbs. Okay? Sa Proverbs chapter 2, in verse number 6, ang sabi po ng Biblia, the Lord giveth understanding
mainit, pero mas mainit po sa labas. Amen? Huwag po muna kayo matutulog para meron po kayo matutunan at lumawak ang ating pong understanding. Amen? Now, brother, the very first book of Proverbs, in verse number 5, ang sabi po ng Bible dito, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. If you are a man of understanding, you will learn to attain wise counsels. Tatanggap na ngayon ng counsel. And most of all, the best counsel na kailangan natin is to understand the Word of God. Amen. The counsel of the Word of God. Chapter 2, verse number 11. Understanding shall give thee. Kung meron bang bagay na kailangan papapanatili sa atin is our understanding. Chapter 3 in verse number 5. Ano po yung warning mo ng Bible? Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Oh, a lot of people today, they are leaning on their own understanding. But praise God for the Word of God na yan ang nagbibigay sa atin ng pangunawa. Salamat sa salita ng Diyos. Chapter 4, verse number 7. Wisdom is the principal thing, and with all thy getting, get understanding. Amen? Chapter 6, verse number 32. Mga kapatid, kaya ito po yan. Gusto ko po na maintindihan. Buksan natin sa chapter 6, verse number 32. At sana ay maunawaan ng lahat ng mga kalalakihan. Ito po ay para sa lahat ng mga kalalakihan. Listen to this morning. Ang sabi mo ng Bible, but whoso committed adultery with a woman, what? Lacketh understanding. Sino man, mga kapatid, ang nagkakaroon ng kasalanan ng pakikiapid, adultery. Nung tinagalog, anong ibig sabihin ng adultery? Pagmamamatanda ka. Okay? Mga kapatid, kaya alam niyo po, adultery, pakikiapid, asawa na lang iba, pakikialam pa. Kaya nga, pakikialam. Ang sabi mo ng Biblia, pag nangyayari sa isang tao, ang sabi mo ng Bible, lacketh understanding. Wala kang pangunawa. So ilan sa napakaraming mga tao ngayon, mga kapatid, na nagkaroon ng walang pangunawa. Kaya kung salamat talaga sa understanding, amen? Sabi mo ng Bible, warning para sa ating mga kalalakihan, whoso committed adultery with a woman lacking understanding, he that doeth it destroyeth his own soul. Kaya naman sa kalalakihan understanding, amen? Mahalaga talaga yung pangunawa. Kaya dalangin natin, nabigyan natin ng Panginoon ng pangunawa. Chapter 4:18, verse number 14. Ang sabi nila, I am understanding. Chapter 9, in verse number 10, the knowledge of the holy is understanding. Chapter 13, verse number 15, understanding giveth favor. Oh, praise God. A lot of people today, mayroon silang favor na nagagaling sa Diyos. What is that? Because of understanding. Oh, salamat sa mga tao ngayon. They are enjoying the things of God. Why is that? Because of understanding. In verse number 10, chapter number 14, wisdom rested in the heart of him that hath understanding. Kaya mga kapatid, wise ka, ang sabi ng Biblia, yung wisdom ay nagpapahinga sa puso ng isang taong mayroong pangunawa. Wow! Chapter 15, verse number 21. Men of understanding walketh uprightly. Amen. Chapter 17, verse number 27. A man of understanding is of an excellent spirit. Oh, praise the Lord. Kung meron ng mga tao ngayon na meron excellent spirit because of understanding. Amen. Chapter 21, verse number 30. There is no
understanding against the Lord. Chapter 23, verse number 23, sabi po ng Bible, by the truth and select not also wisdom and understanding. In chapter number 24, verse number 30, ito ngayon yung observation ni Solomon. Ngayon, ang sabi mo ng Biblia, pumunta ako, I went by the field of his platform and by the vineyard of the man void of understanding. Ang sabi ng Biblia, ito ang natuklasan ni Solomon. Noong pumunta sa doon sa pupirin ng isang taong tamad. Ang sabi mo ng Bible, wala siyang ibang nakita, kundi mga tumupong mga damo, mga walang kwentang bagay. Bakit? Mayroong isang tao na walang understanding. Kaya mga kapatid, gaano kahalaga yung understanding? Now, in 2 Timothy, tapos ako sa book of Proverbs, sabi ko sa inyo, 160 times binanggit yung word na understanding. Hindi ko na po sasabihin kasi abutin tayo ng gabi. Now, the good thing is, in 2 Timothy chapter 2, verse number 7, ang sabi ng Panginoon, consider through Timothy, consider what I say, and the Lord shall give thee understanding. One thing, mga kapatid, we need to consider ang salita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pangunawa. So you see here, let's go back to our Lord and Savior Jesus Christ. Nung siya po ay 12 taon, siya po mga kapatid nakikipagkalastasan sa mga teachers of the law upang patuloy na lumawak ang kanyang understanding. At ang sabi po ng Bible, sa loob ng 3 araw, nakipagkalastasan sa mga teachers, nakipag-usap. Ang sabi po ng Biblia, they were astonished sa kanyang pong understanding at kanyang mga katugunan. Now, ngayon, ano kailangan natin dito, mga kapatid? Now, this is the message, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid. Understanding is very important. Amen? Sapagkat ulitin ko po, as I said earlier, understanding is very important because based on our understanding, we will answer or we will respond. Kaya mga po ngayong umaga, ilang beses tayo nakarinig ang mensahe ng umaga. Ilan sa mga Kristiyano ang nakaunawa o mga tao ang nakaunawa ng kanilang kondisyon sa Panginoon. Naunawaan ba ng mga tao yung kondisyon natin sa harapan ng Diyos na sabi mo ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ito po yung napakahalaga. Thank God for those people na naunawaan natin that we really need a Savior. Ilan sa mga tao ngayon, salamat po na tayo ngayon nandito na sasabihin ko, sino yung nakakagyan ng kaligtasan? Sabi ko din na marami na nagtas sa inyo, tinanggap niyo ang Panginoon Yesu-Kristo. Praise God! Sapagkat una, nagkaroon kayo ng inyong understanding sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Salamat sa Panginoon na nagkaroon tayo ng understanding when God said, doon mo sa Romans chapter 3, verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. O salamat, naiintindihan natin, nagkaroon ka ng pangunawa sapagkat mahirap na humingi ng tawad pag hindi mo naiintindihan ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Thank God that we really understand our condition before God, that we are all sinners. Hindi ka makarating sa kalahatian ng Diyos hanggang hindi mo naunawaan yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. O napakarami ngayon na mga tao, they are too proud of their religion, too proud of their good works. Bakit? Wala silang pangunawa sa kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, understanding is very important. Isipan nila sa kanila yung buhay nila. Isip nila na magagawa nila ang lahat ng mga bagay. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 18, in verse number 5, for without me, you can do nothing. Kaya mga salamat po tayo sa Panginoon
understanding. At yun ang dahilan upang maging maliwanag sa atin ang kaligtasan. At ngayon, we can sure of heaven. We can say, I am surely 100% going to heaven when I die. It's because I trusted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Praise God, because of understanding. Naunawaan natin ang ating kalagayan that we really needed a Savior. Pero yung iba, because of their self-righteous, because of their religion, ilan sa mga tao mo sa atin mo? Kontento na ako. So kung meron ako ngayon, sapagkat ako'y mabuting tao. By the way, sino po ang mabuti? Wala mo. Lahat tayo makasalanan. Kaya wala tayo pwede pagmalaki sa Panginoon. Huwag mong sabihin na kontento na ako sa religion ko. Ilan ang tao nakakaunawa ang kanilang kondisyon sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo na intindihan ninyo ang inyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Number 2, ilan sa mga ligtas na ang nakakaunawa ng kanilang responsibilidad sa Diyos. Are you listening, members of the church? Kayo po iligtas na, salamat sa Panginoon, pero naunawaan niyo po ba ang inyong tungkulin o responsibilidad sa Diyos? Naunawaan kaya mahalaga yung understand sapagkat mga kapatid sa kaya ng sinabi ko po sa inyo, magre-respond po kayo, a-answer kayo based on your understanding. Ang tanong po ay, kung bang naiintindihan niyo na ang inyong pagiging Kristiyano? Bakit mga kapatid, minsan parang lumalago yata yung ating pangunawa? Naman ba nila ating responsibility? Lagi natin sasabihin, naunawaan naman ako ng Diyos. Totoo po yan, naunawaan tayo ng Diyos, pero naunawaan niyo din ba ang Panginoon? Naunawaan niyo ba yung kalagayan natin na ito po tayo bilang isang taong makasalanan na iniligtas na meron pa tayong responsibilidad bilang isang naligtas? By the way, sabi ko nga sa inyo, nung tayo po iniligtas ng Panginoon, may plano ng Panginoon sa atin. Never isang tao na niligtas ng Panginoon na hindi gagamitin ng Panginoon. Kaya lahat po tayo ay mayroong responsibility. Ang mahalaga ay maunawaan natin ang ating responsibilidad sa harapan ng Panginoon. Ilan sa mga Kristiyano na dito tayo Sunday morning, Sunday after, praise God for your attendance. Sapagkat alam mo na unawaan ninyo ang inyong kalagayan at inyong responsibility sa Diyos. Pero ilan sa mga Kristiyano, ang napakarami pang mga Kristiyano hindi pa nakakaunawa ng kanilang responsibility sa Diyos. As a member of this church, ilan sa mga miyembro nakakaunawa ng kanilang responsibilidad sa church. By the way, you cannot separate church sa Diyos. Sapagkat ito ay institusyon na itinatag ng Panginoon. Kaya hindi magpasalamat tayo na inilagay tayo ng Panginoon sa church. Sabi ko, ako'y nagpapasalamat, lubusang nagpapasalamat. Maaaring sa panahon wala akong plano. Ang plano ko lamang ay pumunta ng Manila para magtrabaho, para maghanap buhay. Pero mga kapatid, yun pala yung panahon na ang Panginoon, dinadala niya ako doon sa kanyang kalooban. At salamat po sa Panginoon, ay in a part of the church school sa Taguig. I learned the art of soul winning and I enjoy doing so well. Kaya ilan sa mga members ang nag-i-enjoy kayo, alam mo kung iba yung alam mo ang soul winning at iba yung nag-i-enjoy ang soul winning. Are you listening, amen? Kung pag-uusapan natin soul winning na naman, alam mo na yung pastor, sasabihin ng mga young people. Alam mo na yung pastor, sasabihin po ng mga mothers, ng mga fathers. Pero ilan na nag-i-enjoy at ilan ang masaya ng mga Kristiyano na gumagawa tayo ng aaray tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Na concern po tayo by the way. Ito po ang dakilang concern ng ating Panginoon Jesucristo. The mission of our Lord and Savior Jesus Christ ay iligtas ang buong sangkatauhan. At salamat po sa Panginoon, yung kanyang mission sa lupang ito ay
ang mga material things ay temporal lamang at wag nawa sana magkaroon tayo ng pangunawa na ang mga bagay ay temporal lamang. Pag sinabi temporal, pansamantala lamang po yun. Mahalaga na maintindihan natin na gagamitin lamang natin ang anumang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos for His own glory. It is very important to understand, brethren, our condition before God. May isang araw, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Please open your Bible to 2 Corinthians chapter 5 in verse number 8. 2 Corinthians chapter 5 in verse number 8. We really need to understand. Dito po bigyan tayo ng Panginoon ng pangunawa. Sa 2 Corinthians chapter 5 in verse number 8. Kaya mga kapatid, ako'y namamanhid po sa inyo na umusap na sana maunawaan natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Are you there, amen? First, 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Ulitin at simulan natin sa verse number 8, mga kapatid, para maintindihan natin. Sa verse number 8. We are willing, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Praise God. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive done. They receive the things done in His body, according to that He hath done, whether it be good or bad. So we see here, ito po ay kaparehas ng sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 in verse 13 and 14. Kaya nga mga kapatid, naunawaan ba natin, tapos na po ako, naunawaan ba natin isang araw tayo ihaharap sa Panginoon? At tayo po mga kapatid, ito na nga po, lahat tayo siguro dito, especially po sa mga old ones, may mga superiors po tayo. At minsan humaharap po tayo sa ating po mga superiors, sa mga boss natin, sa mga mas mataas po sa atin, mas matanda po sa atin. At sometimes, especially po sa ating pong mga tahanan, pag tayo po humarap sa ating pong mga magulang, kapag ikaw ay binigyan ng instruction at umalis yung magulang mo, isang araw babalik yung magulang mo, tatanungin ka ano yung ginawa mo. Kapag hindi mo man nagawa ng isang bagay, nalulungkot ka, natatakot ka na, nandiyan na si tatay. Alam niyo po, minsan, wala na po yung gano'n sa mga bata. Wala na dyan na si tatay, nandiyan na si nanay. O mas matindi, takot kay nanay. Hindi naman po. Kasi, yung gagawin ko, hindi ko man nagagawa. Wala, nandiyan na si boss! Nandiyan na si boss! Hindi ba natin nagagawa? But most of all, kumusta kaya yung ating pagharap sa araw sa Panginoon? Kapag pumarap ka, sabi mo yung Biblia, naunawaan ba ng tao? Akala ko ng tao, namatay na tayo tapos na hindi po. Sabi mo na Biblia, we must all appear before the judgment seat of Christ. And most especially para sa mga anak ng Diyos. Ito ay para sa mga anak ng Diyos na hinihiling natin mga kapatid na bilang isang anak ng Diyos na meron po tayong pagkuling gagampanan na pagbutihin ang ating pagiging Kristiyano. Subalit, bibigyan lang ang nakakaintindi dito. Ulitin ko lang sa mga miyembro ang nakakaunawa ng kanilang responsibility sa church na sila ibinagdag ng Panginoon. By the way, ang Panginoon ang nagdadagdag. Hindi mo ako at hindi nyo nag-build sa inyo ng practice at hindi nyo nag-invite sa inyo is the Lord. Tayo lang ang may ginagawang kasangkatan. Di ba magpasalamat tayo, idinagdag kayo ng Panginoon. Kaya dapat maintindihan ninyo ang inyong responsibilidad. Sapagkat waiting ko po as I close this message this morning, just like our Lord and Savior Jesus Christ, they were astonished at His understanding and answers.
Bakit po meron po siyang magandang answer? Bakit nakukuha niya po? It's because understanding is very important. You respond and we respond because of our understanding. Question for this morning: how do you understand your responsibility as a part of the church? How do you understand your condition before God? How do you understand your responsibility as a member of the family of God? Bilang iniligtas sa ating Panginoon, naunawaan mo ba na meron dapat gagampanan, ikaw dapat maging matapat sa Panginoon? Kaya alam niyo ba, every time na punta tayo sa simbahan, ang ating ipinapaunawa na ang bawat Kristiyano ay maging matapat sa Diyos. At kung magiging matapat ka sa Diyos, gagamitin ng Panginoon ang simbahan sapagkat ito ang ahensya ng Diyos para ang mga Kristiyano ay maging matapat sa Diyos through the church na i-establish ang ating Panginoon na ikaw po ay member. Kaya po sa mga hindi member, what is your plan? Naunawaan niyo ba na mahalaga na maging member ka ng church? Kung ikaw ay hindi member, naiintindihan mo ba hindi mo nakakapagligtas ang magiging member. Pero kapatid, mahalaga ang magiging member sapagkat pag ikaw ay nagiging member, nagiging accountable ka. Nagiging responsible ka. Sapagkat kaya sabi ko nga po sa inyo, ito po yan eh. Bakit marami pong mga tao na pwede naman silang magpakasal, nagsasama sila, pwede naman magpakasal, ayaw nilang magpakasal. Bakit? Sometimes ayaw mo ng responsibility. Eh baka mag-away tayo. Pag nag-away tayo, maghihiwalay na naman tayo. At least mas maganda kapag hiwalay tayo kasi wala naman tayo kasal. O, di ko ba? Bakit hindi tayo compatible pagkatapos yung magkaanak ng 10? At least madali na maghiwalay. Walang responsibility. Pero mga kapatid, as a part of the church, ako'y nagsasalita sa mga hindi pa miyembro. Naunawaan niyo ba na dapat kayo po ay maging member at dapat kayo mag-grow sa Panginoon? Sapagkat matuturuan ka ng Panginoon maging responsible ka sa mga dapat mong gawin. At sa mga member na mahalaga na maintindihan at maging responsible kayo sa dapat mong gawin. Kaya nga, mahalaga talaga yung pangunawa. Naunawaan ba natin ang ating kalagayan bilang isang tao? Ako'y nagpapasalamat. I want to grab this opportunity as I close this message. I want to thank the Lord for those members who are faithfully serving the Lord through this church na naiintindihan ninyo ang kalagayan ninyo at nagpapasalamat kayo sa Panginoon. Na dahilan sa simbahan, inayos ng Panginoon ang inyong Christian life. Inayos ng Panginoon inyong pamilya. Ulitin ko, walang perfectong pamilya, walang perfectong church, walang perfectong tao. Pero salamat po, napakalaki ang partisipasyon ng simbahan sa inyong pamilya. Why? That is because you really understand ng inyong kalagayan. Kung kumpara natin yung buhay natin, ako sabi ko nga po sa inyo, anong buhay ko nung wala ako sa Panginoon? Anong buhay ko nung wala ako sa church? Sabagat hindi ko naiintindihan. Pero salamat po when God brought me into a local Bible-believing Baptist church na dahan-dahan pinapaunawa sa akin ang nagkaroon ng maliwanag na paunawa na mahalaga na maging bahagi ko ng simbahan at ngayon kinakailangan kong mag-grow. At ako'y nag-grow, nakikita ko na ngayon yung mga bagay na dapat kong gawin. Dahan-dahan ipinapakita ng Panginoon na pwede pala kong gamitin ng Panginoon. Even simple pamamaraan. I will be a part sa buhay ng batang ito. Na itong batang ito ay pwede akong gamitin ng panaturuan. Kaya nga ako'y nangungusap sa mga Sunday School teachers. Huwag niyong liliitin ang inyong ginagawa na magturo ng mga bata, mga maaari. Ang ginagawa mo lamang ngayon, tayo lahat mga bata at ay umawit. Pero hindi mo alam at tinuturuan mo sila ng awitin para sa Panginoon. Tinuturuan mo sila, bata upang tanggapin kawal, upang mapaliman nila sa kanila Diyos. Tinuturuan mo sila. Ipinapaunawa mo sa kanila ang kahalagahan
Kaya bakit ko po sinasabi, kayo pong mga members na maagang dumadating dito sa simbahan, yan ang aking panalangin kung lagi. Ibig sabihin, pinapakita niyo pag nagmamadali kayo na papunta sa simbahan, pinapakita ninyo ang inyong pagpunta sa simbahan ay mahalaga. We're doing hurry. Why is that? It's because we're about to start the service at 8:30. We need to be there before 8:30. Bakit? Naiintindihan niyo ang inyong appointment sa Panginoon na mahalaga ito sa Panginoon. Why is that? Na nasa-sacrifice po kayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Naiintindihan ninyo na ano ba meron po tayo, ipinagkakatiwala lamang yan sa atin ng Diyos. Ano ba ang material na bagay na binibigay sa atin ngayon? You really understand na lahat ay temporal at lahat ay isang araw mawawala. Pero sa lahat, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Kaya be a good manager. You are not the owner. Even kung nakapangalan sa rehistro, sa titulo, ano lang meron po tayo ng mga. But even kung nakapangalan din sa iyo, pag nawala ka, ang ng pangalan umiyahan. Why is that? Because temporal lamang tayo at temporal lahat ng mga bagay na yan. Kaya mahalaga na maintindihan na sa pagkat pag naiintindihan mo, magre-respond ka ng maayos. The question for this morning, what will be your answer concerning your relationship sa Panginoon? As a part of the church, as a father, as a mother, as a young people, naunawaan mo ba ang kalagayan mo na dapat magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon? Sabagat hindi mo naiintindihan, nagiging passive ka at ang sagot mo ay hindi maganda. Bakit? Hindi mo naiintindihan. Kaya nga, di ba may mga inutusan ako minsan, sabi ko, bumili ka ng ganito. Pagbalik, mali yung binili. Sabi ko, naiintindihan mo ba? Naiintindihan na mabili ko. Ay, nanisip. O, balik na kami. Yun. Kung naiintindihan na pagbalik na, tama. Ilang beses, mga kapatid, nasablay yung buhay natin. Pero balik-balik tayo dito sa church. Balik-balik sa panalangin, balik-balik until such time we understand at sasagot tayo ng tama. Kasi sabi ko sa mga, yes, Lord, I understand. Bakit minsan, paulit-ulit talaga yung sinasabi ni Pastor. Pero sige pa rin, hindi ko maintindihan ang salita ng Diyos. Sige pa rin until such time. Naintindihan mo. You learn to humble yourselves. You learn to kneel down. You learn to pray. Ask the Lord. Salamat po sa Panginoon. Pagkausap ang di Brother Henry kahapon, sabi niya, meron isang opisyal na galit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero, alam niyo po, sa pagkasay Kristiyano, hindi siya natutong labanan sapagkat opisyal niya po yun. One thing na ginawa na ilapit sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon. Sapagkat paglalabanan niya, wala naman siya magkakawa kasi opisyal niya po yun. Padalan mo mga kapatid, dumating yung makakataon, bigla siyang tinawag, pinuro niyo yung mga bata na nandoon yung opisyal na nagalit sa kanya. Nag-pray siya para sa mga bata niya at pinag-pray niya yung opisyal niya. Lumipas ulit ang ilang panahon, pinag-pray niya ulit na naman. Anong nangyari? Mabait na. Mabait na. Bakit? That's the power of prayer. Kaya siguro naintindihan nung opisyal na ito ng bihira. Ito palang taong pinakagalingan ko. Ay, ito palang tao ay concern sa akin at nananalangin palang para sa akin. Nakakabuling tao, ito na ginagawa ko na siya ng masama, pero pinagpray pa rin ako. Pinagpray pa rin ako. Hindi na pinagpray na mamatay na. Kundi sabi niya, i-bless ang aking pamilya. Inisip na, naiintindihan niya. Noong una, bakit ka laging wala na? Yung pala, kumaantin sa sinahanap sa pag-linggo, at least, alam nila na nalilito sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kaya alam ko ba, mahirap kalabanin yung taong nananalangin para sa Diyos.
Ilan sa mga young people dito sa simbahan na nagagalit kayo sa akin sapagkat napapagalitan ko kayo sa preaching, young people na naman, pero hindi na ako naman yung magiging concern ng puso. But when you really understand that, alam mo na meron isang tao na nagmamahal sa inyo, nakagaya ng inyong mga magulang, na gusto mapaayos kayo. Why is that? It's because you really understand. Sapagkat, sabi ko sa inyo, pag naintindihan mo, magkakaroon ka ng answer na maayos. Thank God sa good testimony and good example na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang edad na 12 taon, ang sabi ng Biblia, they were astonished at His understanding and answers. I hope you're blessed tonight, this morning, after today. Makiusap tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng understanding na maintindihan natin ito yung problema, kahirapan, mga pangyayari sa buhay natin. Ang pag-respond po tayo, pag-answer tayo ng maayos because you really understand. Tumayo po tayo lahat. Ang maraming Diyos, maraming salamat po.